Kamusta at maligayang pagdating sa Inn of Nation. Nandito na naman kami matapos ang ilang linggo dito sa Israel dahil sa panibagong digmaang may kinalaman sa Iran. Naantalang palabas pero salamat sa panonood. Ako si Lynn Lackmeyer, ang host. At ngayon, ano pa nga ba ang dapat pag-usapan kundi ang defense tech para makita kung ano mga natutunan natin sa bigmang ito at kung paano muling ginawang kaalaman at inobasyon ng Israel ang kanilang karanasan sa labanan. Ibabahagi namin sa inyo ang lahat ng aming natutunan. Pero bago ang lahat, narito muna ang ating mga headline. Ngayon, ang inaharap ng digmaan ay nakatuon na sa mga drone. Bumisita ako sa Israeli company na Extend na inililipat ang frontline mula sa mga sundalo sa lupa tungo sa mga sasakyang walang piloto sa himpapawid. Poprotektahan ng Israeli company na Centrix ang World Cup gamit ang sistemang kayang kontrolin ang mga drone ng walang putok. Sumagot ang Iran sa Israel sa araw din na yon, pero hindi niya ako nire-replyan. Isa lang yan sa mga meme na lumabas sa digmaan. Pag-uusapan natin lahat ng yon. Ngayon, dito sa Israel, may dalawang bigmaan na sabay na nangyayari. Ang isa ay paulit-ulit tayong pinapapunta sa mga bomb shelter na hindi na nating mabilang. At ang isa naman ay nangyayari sa loob ng ating mga cellphone. At maaring kasing delikado rin ito. Kasama ko ngayon si O.V. Siegel, co-founder at CEO ng Cyvor, isang cybersecurity company. O.V., salamat sa pagsama sa aming ngayon. Sa pinakabagong bigmaang may kinalaman sa Iran, nagkaroon ba ng pagtaas ng mga cyber attack? Oo, syempre. Sa katunayan, mula pa nung nagsimula ang digmaan, nakita namin ang 700% pagtaas ng mga cyber attack, lalo na sa mga sibilyan, at pati na rin sa maraming kumpanya dito sa Israel. Sa nakaraang 3 o 4 na linggo lang, at nangyayari ito araw-araw. Mababasa mo ito sa lahat ng diaryo dahil araw-araw itong inilalatala ng Cyber Institute. Nakita namin ang malaking pag-atake sa mga sibilyan. Dalhin yon sa mga kumpanya tulad ng Supersal, Eged at Ivory, maraming malalaking kumpanyang Israeli. At ang mga sibilyan ay nakakatanggap ng survey sa kanilang SMS message. Mukhang totoong-totoo ito dahil malaki ang epekto nito at maraming tao ang sumasagot dito. Pero isa itong napakamapanlin lang na phishing campaign. Nakita rin namin noong panahon ng digmaan na maraming sibilyan ang nakatanggap ng SMS para i-update ang Pikuda o Ref app. At kapag may gumawa nun, maaring mapasok ang mismong telepono nila at doon nila maaring manakaw ang kanilang mga kredensyal. Hindi lang pera ang maaring manakaw, kundi pati lahat ng mga kredensyal nila. At ito ay napakadelikado. Iran, ba ang nasa likod ng mga ataking ito o may iba pang kasali dito? Maraming mga umaatake dyan, pero ang ilan ay galing sa Iran, ang ilan ay galing sa Russia at mula sa North Korea. Pero may paraan para maiwasan yon, lalo na para sa mga sibilyan. Dahil ang layunin ng mga umaatake ay una, nakawin ang iyong pera, pangalawa, nakawin ang iyong mga kredensyal, at ito ay napakadelikado. At pangatlo, ang pinakaasan nilang target ay makapasok sa pamahalaan tulad ng Dituaklumi o IRS o kung ano pa man dyan at nakawin ang napakaraming mahahalagang detalye tungkol sa mga sibilyan. Kaya ito ang kanilang layunin. Pero dahil sa pag-usebong ng AI at ng mga LLM, para sa mga umaatake, naging napakadali na itong gawin. At ang nakita natin nitong mga nakaraang linggo dito ay isang malaking pag-atake sa mga sibilyan. Paano mapipigilan ng kumpanya ninyo ang ganitong pag-atake? Kaya ang aming kumpanya ay pangunahing nakatuon sa business-to-business para sa mga organisasyon. Pero meron kaming libreng website na tinatawag na scanmysms.com o maaari kang pumunta sa Google at maghanap ng mga mensahe o kung ano paman. Dadalhin ka nito sa website na ito. Ganap itong libre. Kailangan mo lang kunin ang mensaheng natanggap mo at i-forward o kopyahin ito sa website. May 2 bot kami ron, isa sa WhatsApp at isa sa Telegram. Parang contact lang sa telepono mo. Anumang mensahe na matanggap mo, ilagay mo lang doon, i-check,
At sa isang iglap, sasabihin nito kung ito ay tinanggihan, ligtas gamitin, kahina-hinala o mapanganib. Kung ito ay mapanganib na mensahe, huwag galawin. Ngayon, dahil kami ay nakikipagtulungan sa Israeli Cyber Institute, anumang uri ng ganoong mapanganib na mensahe ay diretsong napupunta sa kanila at alam nila kung paano ito aasikasuhin. Ori Siegel, co-founder at CEO ng Cyvor. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Habang nagbabago ang digmaan, isang kumpanyang Israeli ang naglilipat ng labanan mula sa mga sundalo sa lupa patungo sa mga drone sa himpapawid na malayo ang kinokontrol at pinapagana ng AI. Pumunta ako upang makita ito mismo. Wow, ang galing nun. Kaya pala ng kahit sino. Kaya ng kahit sino. Mga bata kahit sino. Extend ay kumpanyang Israeli na gumagamit ng AI-powered drones sa mataas na panganib na misyon nang hindi nilalagay sa peligro ang mga operator. Subok na kami sa aktual na labanan mula nang lumaban kami sa masasama sa isang gusali. Dati, may mga taong nababantay sa gusali, pumapasok, naglalakad sa mga kwarto, at may baril. Sa solusyon na Extend, may isang pangkat na mga drone. Halimbawa, 3 drone ang gamit mo. Pwedeng lumipad sa ibabaw ng gusali ang isa, maaari namang pasukin ng isang drone ng gusali, at ang isa naman ay pwedeng maglibot sa loob para iskan ng mga kwarto at hanapin ng salarin. Ang 3 drone na ito ay kayang kontrolin ng sundalo o guard na hindi kailangang garoon. Ganito ang ginawa namin at maraming buhay ang nailigtas. Ang Extend ay isa sa dumaraming bilang ng mga kumpanya ng drone na lumitam nitong mga nakaraang taon. Pero iba ang kanilang focus, software kaysa hardware. Sa makabagong digmaan, libo-libo o maging 10,000 kumpanyang gumagawa ng drone mula sa iba't ibang bansa ang nakatuon sa mismong produkto. Kami naman nakatuon sa software. Kaya ang kakayahang palitan ang mga sundalo, pulis at kahit mga gwardiya sa makalabanan sa aktual na labanan gamit ang mga drone na maaring kontrolin gamit ang mga remote control. Subok na ito sa labanan sa mahigit 5 tunggalian sa buong mundo. Malaki ang diferensya ng presyo. Ang tradisyonal na misail ay nagkakahalaga ng $2 hanggang $5 milyong, samantalang daan-daang dolyar lang ang mga drone. At mabilis itong maaring lumaki. Kamakailan lang ay inanunsyo ng Extend ang 1.5 bilyong pagsasanib sa US-based na JFB Construction na sinuportahan ni Eric Trump na bumuo ng isang nakalista sa Nasdaq na autonomous robotics company na Extend AI Robotics. Ang layunin, husay sa produksyon at mabilis na pag-scale. Nagdesisyon kaming may lista sa stock market bilang kumpanya para mapalawak ang aming misyon. Ang misyon na Extend ay gawing mas ligtas ang mundo gamit ang AI at robotics. Malaki ang misyong ito at hindi kayang gawin ng maliit na kumpanya. Gusto naming palawakin pero kailangan ng dagdag na pondo. Ang pagsanib sa isang kumpanyang nakalista na sa stock market ay nagpapadali sa proseso. Oh, gusto mo bang subukan? Oo! Sige, tara na. Subukan natin. Napakadali at simple lang magpalipad ng drone. Kahit sino, kayang-kayang paliparin ito sa loob ng ilang minuto. Kaya ginagamit natin ang controller na ito. Tinatawag itong MNF controller. Ibig sabihin nito ay mark and fly. At ganito ko kinokontrol ang drone. Itutok ko lang sa screen at pupunta ang drone kung saan ko itutok. Isa kang totoong... Cisco. Grabe yun. Sa nakaraang 3 taon, hinarap ng Israel ang mga labanan sa iba't ibang lugar na nagpasigla sa inobasyon sa teknolohiyang pangdepensa. Tumaas ang bilang ng mga defense tech startup at umabot sa halos $1 bilyong ang pamumuhunan noong 2025 lamang. Maraming kumpanya sa larangan ng depensa ang parang nakatinggalang habang naghihintay na magkaroon ng digmaan. Mula sa aming pananaw, dinala talaga namin ito sa aktual na operasyon at natapos namin ang aming misyon sa pinakakomplikadong mga sitwasyon at misyon na posible. Bilang mga tagapamahala at tagapagtatag, napakalaking katuparan na magkaroon ng kapangyarihan at pribilehiyong magligtas ng buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit naging napakahalagang puwersa ang Israel sa mundo ng defense tech ay dahil sa kakayahan nito mabuhay at magpatuloy. Kapag kailangan mong mabuhay, dito pumapasok ang inobasyon. Kaya naging malikihan kami sa paggawa ng teknolohiya para maprotektahan ang aming bansa. At sa Extend, unti-unti na nabubuo ang hinaharap ng digmaan. Sa palagay ko, ang hinaharap ng digmaan ay nakatuon sa AI na tumatakbo mismo sa mga drone at robot. Kaya nakakakilos sa mga drone at robot, nakakagawa ng tamang desisyon o huminto kapag kinakailangan, lalo na kung hindi na maganda ang sitwasyon. Hindi tulad ng mga tradisyonal na kagamitan tulad ng mga misil
na kapag pinakawalan mo patungo sa target, wala ka na magagawa. Kaya nakita mo kung gaano kadali yon. Sobrang dali. Wala pang isang minuto. Lumilipad ka na sa maze. Oo, at nakakabilib na nandito lang lahat. Kaya hindi mo na kailangan pumunta sa combat area. Tama. Pwede mo itong tawaging hukbo ng mga drone. Oo, mas mabilis dumarating ang hinaharap kaysa akala natin. Pindutin mo ng kaunti ang gatilyo. Kailangan mo ng kumpiyansa at diretsyo sa kanan. Dahil milyon ang inaasahang dadalo sa World Cup na yung taginip, pinalalakas na rin ang seguridad sa himpapawid dahil sa banta ng mga pasaway na drone. Isang US tech company ay bumabaling sa solusyon mula Israel na kayang kontrolin ang mga drone sa ere na hindi nagpapaputok. Kasama ko ngayon si Odalia Boker, VP ng Marketing sa Centrix, bahagi ng Ondas Group. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Kaya sabihin mo sa amin, ano ang ginagawa ng teknolohiya ninyo? Kung kailangan kong ipaliwanag sa iyo sa pinakasimpleng paraan, ito ay basically. Parang sinasabi ko sa iyo na kaya naming magsalita ng wikang ginagamit ng drone sa pakikipag-usap sa remote control nito. Sige, kaya may communication protocol sa pagitan ng drone at ng remote control nito. Naintindihan namin ang wikang iyon at kaya namin kunin mula mismo sa protocol, mula sa data, lahat na makakatulong sa amin para matukoy ang lokasyon ng drone at maintindihan ang layunin nito. Kaya nasaan ito, gaano kabilis itong lumilipad, anong brand ito, anong modelo, ano ang serial number ng mismong drone. At kung sa isang punto ay magdesisyon kami na may panganib o nilalabag ng drone ang isang lugar na no-fly zone, kami na ang kokontrol. Ibig sabihin, i-disconnect namin ang drone mula sa remote control nito at sasabihin namin sa drone, ako na ang remote control mo at lalapag ka kung saan ko sabihin. Ngayon, kayo ang kumpanyang magpoprotekta sa World Cup na yung taginit. Ano nga ba talaga ang mga bantang pinoprotektahan ninyo rito? Kaya pinoprotektahan namin ito laban sa iligal na papasok ng mga drone. Sa madaling salita, ang mga stadium ang pinoprotektahan namin. Sa totoo lang, nakita na rin natin ito nung Olympics sa Paris, 2 taon na ang nakalipas. Ginagamit na ngayon ang mga drone sa maraming bagay, tulad ng mga team na naniniktik na nakita natin. Sa ibang mga team, habang sila ay nag-e-ensayo at nagpapalipad ng drone para malaman, alam mo na, ano ba ang pinag-e-ensayuhan nila? Ano ang kanilang pinagtutuunan ng pansin? Para lang makakuha ng impormasyon. Kaya kahit hindi naman delikado ang intensyon, illegal pa rin ito. Hindi mo pwedeng gawin yon. At iyon ang isang bahagi ng timbangan. Alam mo, pwedeng isang baguhan lang o isang taong walang alam tulad ng isang bata na naglalaro ng drone at hindi alam na bawal pala siyang magpalipad ng drone. Sa lugar na ito, alam mo, malapit sa stadium or sa loob ng stadium at hanggang sa wag naman sana mga teroristang pag-atake. Ngayon, ang mga arena ay napakasiksik ng tao. Paano mo masisiguro na hindi mapapansin ng publiko ang anumang abala? Kaya ang mangyayari talaga ay madedetect natin ang drone sa sandaling naka-on na ito. Tama ba? Kahit hindi pa ito lumilipad, nasa lupa pa lang ito. Kung nasa loob ito ng 5 hanggang 10 kilometro mula sa mismong stadium, madedetect natin ito. At kung magdesisyon tayo, muli ilang segundo lang yan, di ba? Magpapasya tayo na ito ay kalaban. Hindi ito drone na gusto natin lumapit dito. I-disconnecta natin ito mula sa remote control at ang operator tulad ng piloto ay makikita na nawala na siya ng signal. Hindi nila malalaman na tayo ang nag-ooperate at nag-disconnecta sa kanila mula sa drone. Kaya hindi na nila ito mapapalipad. Yan ang isang bagay. Kung ang drone ay papalapit, alam mo, mula sa labas, kung ganon, madidetect na natin ito bago pa man ito makarating sa stadium. Dahil dito, hindi malalaman ng publiko na pinipigilan na natin ang drone. Walang magpapanik dahil hindi nila makikita na may drone sa paligid. Dumami ang mga kumpanya ng drone nitong mga nakaraang taon. Sa palagay mo, bakit kaya?
May pakiramdam ng pagkaapurahan, hindi lang dahil sa mga digmaan na nangyayari sa Ukraine at sa gitnang silangan. Sa tingin ko, napagtatantunan ng lahat na hindi na pa isa-isang pangyayari ang mga insidenteng ito. Tuloy-tuloy na sila at mananatili na talaga. Mananatili na rin ang mga drone. At kung gusto natin gamitin ang mga drone para sa kabutihan, ibig sabihin kung gusto mong umorder ng pizza at maihatid ito gamit ang drone, kailangan natin protektahan ang daloy na ito ng mga drone mula sa mga hindi kanais-nais na drone. Tulad ng bawat bagong teknolohiya, tulad ng internet na nangangailangan ng antivirus, ganun din ang mga drone. Ang mga mabubuting drone ay kailangang maprotektahan laban sa masasamang drone. Odelia Boker, VP ng Marketing sa Centrix. Maraming salamat po sa oras ninyo ngayon. Lilihis muna tayo mula sa Defense Tech para tuklasin ang misteryo ng Bitcoin. Ang pinakamalaking hindi pa nare-resolbang misteryo ng digital na panahon sa likod ng pinakamalaking cryptocurrency sa mundo. Sino ang lumikha nito? At sino si Satoshi Nakamoto? Sa bagong dokumentaryo, in-interview ang mga namunggunang eksperto sa industriya para tukuyin kung sino ang anonymous na lumikha na si Satoshi. Para sa dagdag na impormasyon, kasama ko ngayon si Jordan Freed, producer ng Finding Satoshi at CEO ng Zeus Strategy. Salamat Jordan sa pagiging kasama ko ngayon. Kuwentuhan mo naman ako kung paano ka naging bahagi ng proyektong ito. Sinuwerte ako mapasok sa Bitcoin ecosystem mahigit 10 taon na ang nakalipas. Masasabi nating napakakulay ang karanasan nito. Pero mga 5 taon nang nakalipas, isang mabuting kaibigan at ngayon ay producer, si Tucker Tule, at direktor ng pelikulang ito, ang aking co-producer, pati na rin ang isang ginoong nagngangalang Happy Walters, ay nagkaroon ng konsepto na paano kaya kung gawin natin ito. Isang dokumentaryong true crime kung saan maghahanap kami sa buong mundo para mahanap si Satoshi Nakamoto kung sino man siya. At ang resulta ay nakakagulat at nakakabigla. Sasabihin ko sa iyo, pati ako ay nagulat. Isa sa mga dahilan ng pagsikat ng Bitcoin ay ang misteryo nito. Sa tingin mo ba kapag malutas ang misteryo, mawawala ang brand? Ang Bitcoin ang pinakamahalagang brand sa mundo ngayon. Ang Bitcoin mismo ay isang kilalang pangalan at brand, katulad ng Disney or Coca-Cola. Para sa akin, ang diwa ng Bitcoin ay malinaw na ipinakita sa pelikulang ito. Hindi ito tungkol sa kung sino, kundi kung bakit. Tama? Isa sa pinakamalaking misteryo sa pananalapi ang pagkakakilala ni Satoshi. Ngunit ang dahilan ng paglian ng Bitcoin ang tinutukan ng pelikulang ito. At sa tingin ko, mas pinatibay pa ng pelikulang ito ang kwentong yon. Malalim ang ugat mo sa crypto. Sa paggawa ng pelikula, naging mas duda ka ba o mas kumbinsido sa kinabukasan nito? Mas kumbinsido ako ngayon kaysa dati. Nasa panahon tayo ngayon na ang Bitcoin, na dati ay isang hindi kilalang asset na inaakusahan ng mga tao na ginagamit ng mga kriminal para sa money laundering, ay umabot na sa puntong mayroong mahigit 200 na kumpanyang pampubliko sa Nasdaq Stock Exchange na may Bitcoin sa kanilang balance sheet. Kami ang unang Israeli na kumpanya, Zeus, na may Bitcoin sa balance sheet ng isang kumpanya na nakalista sa Tel Aviv, ang Zeus Strategy Limited. Pero sa tingin ko, kapag naintindihan talaga ng mga manonood ng pelikula ito kung anong layunin ng mga lumikha ng Bitcoin, maiintindihan ninyo na hindi ito isang kriminal na gawain. Ito ay nilikha para gawing mas mabuti ang mundo, kaya ako ay positibo. Kaya nahanap mo talaga siya. Ito ang $1 milyon na tanong. Siyempre. Tama, yan ang $2 trilliong na tanong. Ang Bitcoin ay nasa 2 hanggang 2.5 trilyong dollar na industriya. Ngayon, pati equities at commodities ay ikinakalakal sa blockchain na may bilyong dollar na likwididad araw-araw. At meron tayong check na sagot. Hindi ito gaya ng mga dating sagot. Ilang linggo bago ang pelikula, sinabi ng The New York Times na si Adam Back daw yon. Masasabi kong hindi siya yon. Kailangan mo panoorin ang pelikula, mapapanood ito ngayon sa findingsatoshi.com. Pagkatapos, makikita mo na rin to sa lahat ng streaming platforms dito sa Israel at abroad. Excited na ako mapanood ito. Mapapanood na ngayon ang Finding Satoshi. Panoorin ninyo si Jordan Freed, producer ng Finding Satoshi at CEO ng Zeus Strategy. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat. Ang Alpine Divorce ay sumikat matapos iwan ng isang umaakyat ng bundok ang kasintahan niyang mamatay sa pinakamataas na bundok sa Austria. At tila hindi lang siya nakaranas dito. May kwento si Joe Brown.
Walang may gusto ng hiwalayan o mismong paghihiwalay. Madalas itong nakakailang, hindi komportable at maaring magpaiyak. Kaya ang naisip ko ay isang paraan para maiwasan ang ganoong pagkailang. Ang kailangan mong gawin ay yayain mo ang iyong partner na mag-hiking, dalhin mo siya sa liblib na lugar at pagkatapos ay iwanan mo siya roon hanggang mamatay. Oo, medyo magulo nga, 'di ba? Pero karaniwan na raw ito ayon sa mga babaeng nagbabahagi ng kwento sa TikTok at Instagram. Maraming kaso na ang isang lalaking kasama hindi naman kinakailangang karelasyon nila, pero kadalasan ay babae ang biktima. Ibinabahagi nila ang kwento tungkol sa isang lalaki na siya pa ang nagyayaya sa kanila na mag-hiking tapos bigla na lang nauuna at iniiwan sila sa likod. Kung iniisip mong delikado ito, tama ka. Dahil talagang delikado nga. May ilang kaso na gaya noong Pebrero na patunayang nagkasala ng negligent manslaughter ang isang Austrian matapos niyang iwan ang nobya hanggang magyelo at mamatay sa pag-akyat sa bundok. Sa kaso niya, sa korte, ilang ex niya ang nagpatotoo na hindi ito unang beses nangyari. Noong unang bahagi ng Abril, may isang doktor mula Hawaii na patunayang nagkasala ng attempted manslaughter dahil sa isang katulad na insidente. At sa karamihan ng mga kaso, nauuwi lang ito sa pagkailang sa pagitan ng magkapareha at sa mismong paghihiwalay. Maging ang pisikal na distansya nila ang naging dahilan ng Alpine divorce. Pero sa totoo, mas nauna ang terminong ito bago pa sumikat ang trend sa TikTok at Instagram. Ito ay nagmula sa isang maikling kwento noong 1873 ni Robert Barr na sumulat tungkol sa isang lalaki na nagtangkang patayin ang kanyang asawa sa Swiss Alps, kaya tinawag itong Alpine divorce. Kaya mukhang totoo nga na ito ay isang bagay na nangyayari sa maraming tao. Kahit na sinabi ko kanina, hindi ito isang bagay na gagawin ko. Wala akong kilalang gumawa nito pero tila dumarami na ang mga ganitong kwento na lumalabas sa social media. Kaya kung maimbitahan ka mang mag-hiking ng isang lalaki na mas may karanasan kaysa sayo, mag-ingat ka dahil hindi mo alam baka iwanan ka niyang mamatay. At ito ang dahilan kung bakit hindi ako nag-hiking. Ngayon, nagagawa talagang gawing biro ng internet kahit ang pinakamadilim na sandali. At ito rin mismo ang nangyari nung bigmaan sa Iran na nagbaha ng mga content sa ating mga feed. Ang Iran, halimbawa, ay naglabas ng maraming Lego movies para tuyain ang kanilang mga kalaban, tulad nito. They came to the border, 2 against 1, talking about peace with the sound of guns. They pushed him back, they thought it was done, walked away thinking they already won. He stood back up, walked to the water, not as a soldier, not as a bomber. He looked at the world and closed the gate. Now every country has to wait. Ships in line where nations wait. Energy crisis, high inflation rate. Europe nervous, Middle East stuck. Asia silent, America out of luck. Nagkagulo ang internet. Hinihiling kay punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel na iligtas sila. Tingnan mo ito. Benjamin Netanyahu, kung naririnig mo ito, ang bagong nobyo ng nanay ko ay halos makagawa ng sandatang nuclear. Benjamin Netanyahu, gawin ang dapat gawin. Mukhang dumarami na ang gumagawa ng nuclear bomb. Para paliwanag, kasama natin ang I-24 News correspondent na si Jody Nadenovitz. Jody, ano nangyayari? Kung gusto mong makita paano tinatanggap ng mga tao, lalo na kabataan, ang mga kaganapan tulad ng digmaan, tingnan mo lang sa Instagram or TikTok. Makikita mo lahat ng memes na nagawa na. At tulad ng sinabi mo, ito ay dark humor. At ito ay isang paraan para makayanan ng mga tao ang mga kasalukuyang kaganapan na nakakatakot at nagdudulot ng stress at kawalang katiyakan. Sa totoo lang, ako mismo, gusto kong makisali dito. Sino ba naman ang hindi? Pero kulang din ito sa maraming konteksto at maraming mga detalye. Akala ng mga tao na alam nila ang nangyayari dahil sa mga meme. Pero wala silang sapat na kasaysayan at hindi nila alam ang tunay na konteksto. Sigurado akong napansin mo rin na nagsimula na ring magpakalat ng AI video ang mga account ng gobyerno at embahada tulad ng nakita natin. At ibig kong sabihin, nakakatawa siya at nakaka-interes. Ang mga bagay tungkol sa Iran ay ang galing. Ang galing talaga. Gustong-gusto ko yun. Totoong gusto ko siya. Pero kapag tiningnan mo talaga, isa lang din itong anyan ng propaganda.
Hindi natin ito napapansin dahil akala natin nakakatawa. Pero para lang din, itong paraan ng mga gobyerno para kontrolin, hindi naman kontrolin kundi impluwensyahan ang ating mga iniisip at magpalaganap ng isang naratibo na sa totoo lang ay propaganda. Medyo iba kumpara noon pero siguradong hindi ito ang pinakamaganda, hindi ito magandang dating. Medyo mas nakakatawa pero dapat pa rin nating tandaan na itinatanim ito sa isip natin. Pagkatapos, may playlist tayo panghabang buhay. Tungkol saan ito? Oh, kasi mas Apple Music girl talaga ako. Ay, isa ka rin pala? Oo. Sige, ituloy mo lang. Pero based sa mga Spotify Wrapped na nilalabas taon-taon, akala ng mga tao gusto nating malaman kung ano ang pinapakinggan nila, pati sa kamatayan. Ngayon, nakipag-collaborate na ang Spotify sa Liquid Death, isang kumpanya ng energy drink. At gumawa sila ng urn, isang crematory urn, na eksaktong kung ano ang iniisip mo. Kahit patay ka na, pwede mo pa rin pakinggan ang lahat ng paborito mong kanta magpakailanman. Diyos ko, ang bigat ng playlist na yan. Dagdag ko lang, malalaking desisyon ang kailangan dito. Salamat ay 24 News correspondent Jody Nesovitz sa pagsama. Hanggang dito na lang ang oras natin. Ako ang host ninyo, si Lynn Lockmeyer. Samahan niyo kami muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng Innovation. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyo saan man kayo naroroon mula dito sa Tel Aviv.